Magandang tanghali po, maupo tayo lahat. Lalo na sa 188 nating kaibigan at saka doon sa umahabol pa. Maraming salamat sa inyo. Speaker Sunny Belmonte, Executive Secretary Jojo Ochoa, Secretary Marojas, Secretary Butchabad, who we will leave behind. Deputy Speaker, just to make sure that he promised me, Butch, ano na ang releases natin to date? Expenditure, 92%. I want to make sure his report to me is correct, that 92% of what you authorized us to spend has already been disbursed. No. And if that is not correct, please call me up later. Deputy Speaker Noli Pintabella, Deputy Speaker Raul Dasa, Deputy Speaker Ben Climaco, Deputy Speaker Erin Tanyada, Majority Leader Boyd Gonzales, our Juno Baya, for representing our party, the Liberal Party, Uncle Henry, representing the National People's Coalition, Representative Budoy Madrona for the NP, Representatives Tony Alvarez and PD Barsaga for the NUP. Siyempre, party list natin si Bem Noel, Junjun Tupas, the man of the hour, the Justice Committee, other honored members of the House, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen. Tatabi ko lang may tumatawag pa kasi bigla dito. Okay. Nang hinikayat ako ng taong bayan na tumakbo para sa pagkapangulo, alam ko naman pong marami akong mamanahing problema. Mulat din po ako nakakibat ng pagtanggap ng hamon ay ang responsibilidad na solusyonan ang mga problemang minana ko po. Isa sa ating ipinangako sa taong bayan ay isang sistemang pangkatarungan kung saan ang gawaing masama ay may kaukulang kabayaran. Simula pa lamang po, inasahan na sa akin ng taong bayan ang paglalatag ng proseso upang pasagutin si Ginang Arroyo sa mga katiwaliang lumaganap di umano sa ilalim ng kanyang administrasyon. Marangal at maayos po nating sinubok na isulong ang prosesong ito sa pamamagitan ng Truth Commission. Ngunit unang hakbang pa lamang natin, hinarang na agad ng Korte Suprema sa ilalim ng punong maestradong si Renato Corona. Hindi po kami sangayon, pero pinilit po namin sundin ang kanilang desisyon bilang paggalang sa institusyon ng Korte Suprema. Di nagtagal, tinangka nilang pigilin ang pagsulong ng impeachment laban kay dating Ombudsman Merceditas Gutierrez. Di po ba iyon pag-atake sa legislatura na may natatanging kapangyarihan sa larangan ng impeachment? Idiin ko lang po, at alam po niyo to, natatangi ito sa legislatura lamang. Hindi kahati ang ehekutibo, hindi kahati ang hudikatura. Dahil ito nga po ang tinatawag na checks and balances. Panansinin po natin ang saligang batas. Hinati ang poder ng bayan sa tatlo. Ayon sa Article 6, Section 1, nakasalalay sa isang Kongreso ng Pilipinas ang kapangyarihan ng pagsagawa ng batas na dapat binubuo ng isang Senado at isang kapulungan ng mga kinatawan. Ayon naman sa Article 7, Section 1, ang kapangyarihan ng tagapagpaganap ay nakasalalay sa Pangulo ng Pilipinas. Sa Article 7, Section 1 naman po, 8 yan. Nakasalalay ang kapangyarihang panghukuman sa isang kataas-taasang hukuman at sa mga nakabababang hukuman na maaaring itatag ng batas. Pasensya na po kung makulit, ngunit kailangan kong idiin. Hinadlangan ang legislatura na siyang tanging may poder sa larangan ng impeachment. Bago pa po masimulan ng trabaho ay pinigilan na kayo at sinubukang bawasan ang inyong poder na ipinagkaloob ng taong bayan sa pamamagitan ng saligang batas, di po ba? Sa kabila nito, tinanggap natin ang desisyon at buti na nga lamang ay kusang nagbitiw sa pwesto si Ginang Gutierrez. Tayo pa po noon ang nagmungkahi sa Kongreso. Aminin ko po, kailangan nilang magpamalas ng hinahon at pagtitimpi. Kaya humihingi akong paumanhin sa lahat ng pinakiusapan ko. Nakita naman po ninyo, hindi tayo likas na palaaway. Okay. Dito ko lang po, hindi tayo likas na palaaway. Simula pa lamang po, may nagsabi ng hindi magiging parehas si Ginoong Corona. Sigurado magkakaroon ng puntsabahan. Malaki masyado ang kanyang utang na loob sa nagsiksik sa kanya sa pwesto.
Ngunit pinilit pa rin po nating makisama sa Korte Suprema sa ilalim ni Ginoong Corona. Umasa tayong mananaig ang katarungan kaysa sa pagkakatali niya kay Ginang Arroyo. Pero ano po ang nangyari? Nitong ika-15 ng Nobyembre, sa kabila ng lahat ng pagsunod natin sa patakaran at proseso, ay nag-issue ng TRO ang Korte Suprema para hayaang makaalis ng bansa si Ginang Arroyo. Tanong po natin, tinawag ba ang mga doktor para alamin ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan? At kung talagang may life and death situation bago inihain ang TRO? Makatarungan po bang nabalanse ang karapatan ng iisa kontra sa karapatan ng nakakarami at ng Estado? Agad pong ibinaba ang TRO nang hindi man lamang dininig ang panig ng gobyerno. Pilit po nila itong iginigiit. Bagaman hindi natupad ni Ginang Arroyo ang lahat ng mga kondisyon na ang Korte Suprema rin ang nagtakda. At ang pinilit ng spokesman niya na may bisa ang TRO kahit di naabot ang kondisyon, hindi man lang siya itinama ng punong maestrado. Testigo po kayong lahat dyan. Sa ganitong lantarang pagtanggal ng piring ng katarungan, kailangan po natin tanungin ang sarili. Hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan tayo uunawa? Hanggang kailan tayo magpapasensya? Sobra-sobra na po ang ebidensya. Aasa pa ba tayong magbabago si Ginoong Corona? Naging kumbinsido po tayo na pagdating kay Ginang Arroyo, walang tama o maling kinikilala si Ginoong Corona. Walang patutunguhan ang ating pagsisikap kung bago pa man tayo dumulog sa husgado ay kargado na pala ang timbangan. Malinaw po ang katotohanan. Si Ginoong Corona, ay tinalaga sa Korte Suprema. Hindi bilang alagad ng katarungan, kundi bilang alagad ni Ginang Arroyo. Siguro nga po, napakatagal na ng kanilang pinagsamahan. Vice Presidente pa lamang si Ginang Arroyo, katiwala na niya si Ginoong Corona. Para po sa kanya, mukhang sapat na ang samahang ito para paulit-ulit na isangkalan ang integridad ng Korte Suprema. Hindi po ako ang sumisira sa kanyang institusyon. Sa kanyang pagtanggi na panagutin si Ginang Arroyo, inuubos ni Ginoong Corona ang dangal ng Korte Suprema. Kahapon, kayong mga miyembro ng Kamara de Representante ay nakalikom ng sapat na lagda upang ipasa ang Articles of Impeachment labang kay Ginoong Corona. Iniakit na po ito sa Senado kung saan isasakdal siya alinsunod sa isang prosesong nakasaad sa ating saligang batas. Ipinakita ng ating legislatura ang kakayahang ipagtanggol ang interes ng sambayanan ng walang paligoy-ligoy, ng may katapatan sa tungkulin at may pagkilala sa pagdurusang dinaraanan ng taong bayan na siya niyong kinakatawan. Doon po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, sa harap ng tamang tanggapan, magkakaroon ng pagkakataon si Ginoong Corona na tugunan ang mga paratang at panagutan ang di umano'y kanyang mga kasalanan. Lilitisin po siya sa ilalim ng isang prosesong magbubunyag sa taong bayan ng buong katotohanan ukol sa kanyang pagkakanulo sa tiwala ng publiko at sa tahasang paglabag sa saligang batas. Ginoong Corona, sa Kongreso at Senado, harapin mo ang pinagmulan ng poder mo, ang taong bayan. Hanggang ngayon po ay bumabagabag sa isipan ko ang epekto ng mga desisyon ni Ginoong Corona sa karaniwang mamamayan. Halos tuliro na po ang ilang lungsod at munisipyo sa urong-sulong na pagdesisyon ng Korte Suprema sa kaso ng League of Cities of the Philippines. Mantakin po ninyo, mula nang ipawalang bisa ng Korte Suprema ang pagdeklara ng 16 na munisipyo bilang lungsod, nagawa na lang i-reverse ang reversal ng orihinal na desisyon. Kung nahilo ho kayo doon, hindi ho kayo nag-iisa. Hilong-hilo po, hindi lamang ang LCP at ang mga bayang nakasangkot dito, kundi maging ang taong bayang naiiwang nakalutang sa kawalang katiyakan. Perwiso ang dulot nito sa mga miyembro ng LCP tulad ni Mayor Oka Rodriguez na nawalan ng 27 milyong pisong, maliho yata ito, 200 ang nireport po niya sa akin, 200 milyong pisong IRA at napilitang itigil muna ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa San Fernando, Pampanga.
100 milyong piso naman ang naglaho sa pondo ng Puerto Princesa, habang 50 milyong naman ang nabawa sa ira ng Pagadian. Sa loob ng 27 buwan, habang nangyayari ang pabalik-baliktad na kaso, hindi naman makapagplano ng tama ang mga bayan at lungsod dahil sa wala silang katiyakan kung magkano ang matatanggap nilang ira. Nakapagtataka rin ang pagbaliktad ng Korte Suprema sa kaso ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines. Noong Hulyo ng taon 2008, nagbaba sila ng desisyong nagsasabing iligal ang pagpapatalsik sa 1,400 kasapi ng FASAP. Naghain ng motion for reconsideration ng PAL noong ika-20 na Agosto, parehong taon. Ikalawa na Oktubre ng 2009, inilabas muli ang desisyon ng Korte Suprema, panig pa rin sa FASAP. Pinal na raw ito at, and I quote, "No further pleading shall be entertained," close quote. Sa kabila nito, noong ikalawa ng Enero 2011, nagain pa rin ang motion for reconsideration ng PAL. At sa ikapito ng Setyembre ng naturang taon, nagsalita na naman ang Korte Suprema. Inulit nila, panalo ang FASAP. Ngunit pinilit pa rin ang abogado ng PAL na sulatan ang Korte Suprema. Ano po ang nangyari? Noong ika-4 na Oktubre, binawi nila ang huling resolusyon para sa kaso at iniraffle muli ito. Isang liham lang pala mula sa abogado ng PAL ang kailangan para bawiin ang hatol sa kasong makailang ulit na nilang pinatawan ng desisyon. Saan po naman kaya lalagay ang mga kasapi ng FASAP sa ganitong klaseng kalakaran? Isa pa po. Naalala naman po siguro ninyo ang aking Executive Order No. 2 na nagpapawalang bisa sana sa lahat ng midnight appointees ni Ginang Arroyo. Kabilang po sa mga ito si Ginang Bay Omera Lucman na itinalaga sa National Commission on Muslim Filipinos. Nabigyan po siya ng status quo anti-order ng Korte Suprema. At ngayon po ay nandun pa siya sa NCMF. Last year po nabigyan, hanggang ngayon po status quo anti pa kami. Kung saan siya nagpapakita ng iba yung husay sa pagkapit sa pwesto. Ano po ba ang ginawa ni Ginang Lucman? Ito po ang kwento. Inalok tayo ng Saudi Arabia. 12,000 katao ang pwedeng ipadala ng Pilipinas sa taunang Hajj pilgrimage sa Mecca. Ang sabi ni Ginang Lucman, huwag na po, 4,000 lang, okay na kami. Pero ang tinanggap at pinagbayad po niyang aplikante ay 5,000 katao. 4,000 hiningin pwesto, 5,000 ang ginawang aplikante. Maski nahihiya tayo, napilitan tayong sumulat sa hari ng Saudi Arabia upang humingi ng dagdag na 1,000 visa para naman makatulong sa mga pinarwisyo ng NCMF. Kahit po medyo huli na, at salamat nga po sa hari ng Saudi Arabia, binigyan pa tayo ng pahintulot para sa dagdag na 500 katao. Ngunit paano naman po ang 500 hindi nabigyan? Ngunit nakabayad na. Kamakailan lamang po, pinaulanan ng bala ang isa sa mga opisina ng NCMF. Sana naman po ay wala itong kinalaman sa palpak na pamamalakad ni Ginang Lucman. Naisip po kaya ni Ginoong Corona ang implikasyon ng kanyang mga desisyon. Mga Pilipinong di makakapanampalataya ng maayos at peligro sa buhay at pati na rin po, peligro sa buhay ng staff ng NCMF. Ang naging bunga ng isang atas na malinaw na ginawa para manatili sa pwesto ang kapwa niyang alagad ni Ginang Arroyo. At maasahan po kaya natin ang lantad at patas na kilos mula kay Ginoong Corona kung ang sarili niyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ay di yata niyan isiniwalat. Nakasad po yan ng malinaw sa Article 11, Public Accountability, Section 17 ng ating saligang batas. Ihahayag sa publiko ang SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, ng Pangulo, Vice Presidente, kasapi ng Kabinete, Kongreso, Korte Suprema, ng mga constitutional commissions at iba pang constitutional offices at ng mga general o flag rank ng sandatahang lakas. Taon po natin itong inaabangan. Kailan po ba kayo huling nakakita ng SALN ng mga maestrado ng Korte Suprema? Meron ho bang nakakaalala kung kailan sila huli nakakita? Pero sa inyo, nakita na namin lahat, siyempre. Sa akin ho, una po yung parati taunan. Ang lahat po nito ay malinaw
na paglalapastangan sa kapangyarihang kaloob sa kanya ng taong bayan. Dumadaan tayo ngayon sa isang proseso upang pigilan ang patuloy na pagdurog ng iisang pariwarang maestrado sa sagradong institusyon ng Korte Suprema. Isang institusyong inaasahan ng taong maging bukal ng katwiran at sandigan ng patas at walang kinikilingang katarungan. Hindi po tayo magpapamana sa susunod na salinlahi ng isang Korte Suprema pugad ng katiwalian. Ako po'y nagagalak na bagamat may makinaryang pilit inilalayo ang usapin sa tunay na isyu, nagkakalat ng duda at sinusubok na tayo'y pag-away-awayin, matibay pa rin at lalo pang lumalakas ang suporta sa atin ng taong bayan. Patuloy po sana natin tutukan ang makaganapan. Makilahok tayo sa mga usapan at kumapit po tayo sa makatarungan. Kinabukasan po ang ating hinuhubog sa ngayon. May responsibilidad tayo sa ating mga sarili, sa ating kapwa Pilipino at lalo na sa salinlahing paparating pa lamang. Isa lang ang pinagpipilian natin. Tanggapin ang kasalukuyang sitwasyon na hindi tumutugon sa kagustuhan at pangangailangan ng nakakarami o itulak ang pagbabago at bumuo ng sistema kung saan mananagot ang may kasalanan maski sino ka man. Kapito ko pa rin po ang mga nakinabang sa pagyurak sa sambayanan. Huwag po nating hayaang imaniobra ang katarungan para gawing itim ang puti o gawing tama ang mali. Hindi po natin ginusto humantong sa ganitong pagkakataong malamang magiging masalimuot. Pero hindi rin po natin matitiis ang patuloy na pagdarurusa ng taong bayan. Hindi natin kayang maging taksil sa sinumpaang panata. Pagkatapos po ng mga prosesong ito, sinisiguro ko, may naitindig na tayong mas matibay na mga institusyong kay tagal pinahina ng nakaraang administrasyon. Ito po ang ating ipapamana sa susunod na salinlahi. Nananalig akong tayo magtatagumpay dahil tayo'y nasa tama at hangad natin ang ikabubuti ng nakakarami kung hindi ng lahat. Sa lahat ng Pilipino naghahangad ng malawakan at makabuluhang pagbabago. Abot kamay na po natin ito. Nakikita ko na ang tagumpay kung bawat isa sa atin ay gagawin ang nararapat at makatwiran. Hayaan po nating konsensya ang magtimon sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat.